So, sa mga guest po namin, pakilala ko ng bahagya. Dr. Harold Tanciano po ako. Hari nickname ko po kasi yun. No? Ako po ay isang ENT and neck surgeon na nagsimula maging doktor 1991 pa. Medyo mahirap na po aminin kasi nakahalata na edad eh, no? 1991. Ang practice ko po kasi talaga, ear, nose, and throat. Hindi rin ako ay doktor ha, ear, nose, and throat, head and neck surgeon. Kaya lang, naatasan po ang inyong lingkod ng topic na to, kaya inaral na lang natin. Ang ginawa ko lang po, yung topic kasi is medyo kailangan talaga natin sa panahon na yan. Kasi dumadami. No? So, basic lang naman po ito, isang lecture na hindi para sa mga kapwa ko doktor, para sa normal na tao, para lang maintindihan natin. Ha? Ano ba tong si Alzheimer? Ano ba tong si dementia? Kasi ngayon po, World Alzheimer Month kasi. Kaya ito yung specific topic na inassign po sa akin. No? So, basically, umpisa natin. Magkaiba kasi ang dementia sa Alzheimer. Minsan kasi napapagkamal na natin isa. Pag makakalimutin, may Alzheimer na yan. Minsan po, hindi Alzheimer yun. Baka po dementia lang. Ha? Kasi pag sinabing dementia, ang dementia kasi kumbaga sa gamot, generic. Lahat ng medyo nauulyanin na, magpo-fall talaga yun sa dementia. Pero ang dementia po, maraming sanhi kasi. Isa po doon at pinakamarami yung Alzheimer. Kaya pwede rin naman mapagkamalan talaga Alzheimer kasi nga, 50 to 75% ng makakalimutin na may dementia ay dahil sa Alzheimer. Okay po? So tingnan natin yung konting pagkakaiba nila ha. O ito si dementia. Ito po si Alzheimer. Si dementia ay collective ng symptoms. Ibig sabihin, lahat ng makakalimutin, may problema sa pagkilala, etc. etc. Dementia po yun. No? Si Alzheimer kasi, pinaka-common. Although pinaka-common siya, pero hindi present sabihin na pag dementia automatic, Alzheimer. Kasi may iba pang tatlo na pwede magbigay sa atin. Ito nga medyo kakaiba eh, no? Ang dementia kasi, temporary. No? Sabi nga dito, reversible na cure. Yun ang maganda pag nasakit nyo dementia. Pwede i-reverse, pwedeng gamutin. Pero pag itong tumama sa inyo, ang Alzheimer, terminal disease. Walang cure. Kaya dapat maintindihan natin. Kasi kailangan masampot mo ang pasyente bago pa mauwi sa full-blown Alzheimer. Otherwise, wala na talaga tayong pag-asa. Kundi gagamutin mo lang parang symptoms lang. Pero hindi na mawawala yung dementia niya. Ay, yung Alzheimer niya. Person affected ng dementia, pag yung dementia po, kahit anong edad. Pwedeng bata. Diba, may mga bata na ba talaga nakakalimutin na, no? May mga ganun. Pero ang Alzheimer, usually po, sa may edad. So, yun yung konting depression nila, no? Sabi nga natin kanina, yung dementia general term sa makakalimutin. Si Alzheimer's disease is specific brain disease. Mamaya pag-usapan natin, ano ba nangyayari sa brain ng isang tao pag mayroon siyang Alzheimer na wala sa dementia? So si Alzheimer's disease, ang unang tatamaan niyan, yung area sa utak natin associated with learning. Kaya malaking bagay talaga, mahirap na talaga pag yun ang tinamaan, di ba? Hindi ka na makagawa ng isang bagay na dapat mong matutuhan. Hindi mo na pwedeng turuan din. No? Kahit alam niya na dati, nakalimutan, hindi na niya usually na ibabalik. Early symptoms, changes sa memory, thinking, reasoning skills. No? Yung nawawala na minsan sa sarili talaga po. Kasi kaya importante maintindihan natin, according sa WHO, ilan po ang affected na? Base dito? 37 million, which is marami na po yan eh. Yung iba dyan, hindi makasama kasi hindi man lahat nagpapadoktor. Hindi ka naman nagpapadiagnose. Ano po? 7th leading cause of death na siya sa Amerika. Ibig sabihin sa mga namamatay, especially sa US. Ang US kasi malaki ang factor niya, kahit sabi mo pang 7 lang yan. Kasi ang population ng US, nasa 350 million. Kaya pag sinabi yung leading cause ng death sa kanila, marami talaga yan. By the way, sa UK po kasi ngayon, leading cause na po ang dementia. Most probably, sabi nga nila, Alzheimer's epidemic ang kinamamatay. Kaya dapat talaga maintindihan natin bago pa pumuto si dementia at Alzheimer sa Pilipinas. Ano ba? Alzheimer is a brain disorder that slowly destroys memory and thinking skills. Unti-unti naman. Kaya minsan napapansin nyo, nahihirapan na
sila mag-recall ng pangalan, may nakakalimutan. Yung mga naghahanap ng salamin, nasa pa yung salamin ko? Yung pala nandito sa ulo. Baka mamaya, umpisa na pala yun, ano? Maraming natawa eh. So, most common ko sinasabi natin ng dementia si Alzheimer. Ito yung mga early symptoms, mga palatandaan na posible napapunta ka na doon. Nalilito, confusion. O baka ikaw lituhin na, baka mamaya, naando na tayo, no? Memory loss. Diba? Lalo na yung, parang wala naman ako utang. Ibang klase yun, kung nakakalimutan ng utang. Ano kasi? Maraming ganyan. Tama ba? Online. Short attention span. Yung kausap mo, parang mamaya-maya, hindi ka pa tapos magsalita. Parang wala na sa sawisyo na kausap mo. Iba na yung iniisip, no? Struggles with problem solving and decision making, agitation, restlessness, anxiety. Nagpapanik. May panic attacks din po sila. Difficulty finding the right words. Yung bang may sasabihin siya, ano nga ba yun? Nasa dulo na ng dila ako eh. Natipunin mo sa dulo, baka mamunta natin. Ano? Kasi naman nakaka-experience na po ng gano'n minsan. Ayan. Kaya aralin natin, ano? So, getting lost easily. Alam naman natin, usually mga matatanda na, yung lumabas sa bahay, tapos hindi nakauwi. Kasi hindi na nila alam kung paano talaga sila uuwi. Wala na sa ano nila eh, sa memory nila. So, ang nagkakos talaga ng Alzheimer, para may mo, siyempre sabi nga natin, si dementia, kahit anong edad, si Alzheimer pamatanda. Pero ang talagang definite na parang pagkakahambing, parang masabing Alzheimer, dito po kasi yun sa mismong utak sa loob. Si Alzheimer kasi may mga ganito pag titingnan sa microscope. Yung neurons nila o yung brain cells nila, mayroon kami tinatawag na abnormal build-up ng protina. Yun yung amyloid at saka tau protein. Mga tumutubo yun sa ganyan. So nangyayari, abnormal po kasi yan. Abnormal protein na po-produce, tapos mag-e-entangle doon, parang bubuhol-buhol ba? Ang problema, siyempre, masasakal yung mga daanan ng nutrisyon. Yung sa ugat niyan. So eventually, mamamatay ang mga cells. Ganun po ang nangyayari sa may true Alzheimer's. So pag ganyan talaga ang diagnosis, nakakita ng ganun, 100% Alzheimer po talaga. Yung normal brain, papansin ninyo, nasa kabila. Ano nakita nyo dito pagkakaiba ng Alzheimer? Parang natuyot. Napansin nyo? Natutuyot talaga yung loob natin, yung white matter. Ito yung totoong actual brain tissue. Napansin nyo ba itong pagkakaiba? Yung putiin niya nagsishrink talaga. O, mas malaki para makita natin. Ano ba yung buo? Example po, ayan ang Alzheimer's disease. Ito ang normal brain. So obviously, parang talagang literal natutuyo eh, no? Nagsishrink talaga siya. So paano natin i-diagnose? Paano natin malalaman Alzheimer yun? Hindi dementia, di ba? Ito po ang mga usually ginagawa. Siyempre sa doktor, natalin natin sa neurologist yan. 40 po ng neurologist yan. Hindi rin ng ENT. Kaya sila maggagawa ng neurologic exam. Hindi ko na i-detalye yung trabaho na nila yun eh. At least mapa-exam ko talaga sa neurologist. Baka kasi may ibang problema. Baka naman kasi may tumor. Kaya ganon, hindi pala Alzheimer. So basically, mental status exam. I-assess mo memory. Titingnan mo yung problem solving skills niya. Titingnan mo rin yung attention at yung mga basic math and languages. Kahit mga simple addition lang eh. Kasi pag nagsimula sila ng Alzheimer, hirap na rin sila sa mga ganun. Kahit 4 plus 6, nahihirapan na sila ganun eh. Ikaw kasi kahit nakapikit ka, di ba? 4 plus 6, 10, ganun ka kagad eh. Sila kasi pag ganun, hirap na. No? Siyempre, lastly, imaging. CT scan, MRI, yan yung mga procedure na pwede magbigay ng clues na talagang papunta na o may Alzheimer na. Medyo expensive nga lang po yan, alam naman po natin. Ano? So si Alzheimer, ang nagkakos daw niya, sabi nila, combination. May genetic factor, lifestyle, environmental factor. No? Na naapektuhan yung utak natin. So, tingnan natin. Kasi dito tayo magsimula eh. Mayroon pala sila nakikita na possible link. O, ibig sabihin, hindi naman automatic kung nasa genes nyo, genetics, ilalabas. Di ba lagi naman ine-emphasize sa inyo? May trigger. Ano yung trigger? Lifestyle and environment. Nandun. So, yun ang hahanapin natin. Para at least, malalaman mo ngayon ang tamang solusyon. Diba? Ito po ang lumalabas kasi. Pag may ganito ka, ito yung mga risk factor.
Ibig sabihin, pag nakikita mo to sa pasyente, no, mas mataas ang porsyento na pwede siya magkaroon ng Alzheimer. Mas may edad. Nagkaroon ng head injury, na aksidente, nabago ang ulo, posible din po yun. No? Bad sleep quality, no? Hindi maganda talaga po yan. I don't know lang kasi wala pang link o wala pang pag-aaral among yung mga call center workers. Bakit? Kasi baliktad ang cycle ng sleep nila eh. Tulog sa umaga, gising sa gabi. Eh, hindi po natural sa tao yun. Hindi natin malalaman ngayon kasi bago pa lang naman ganyang profession. Siguro after 10 years from now, makikita natin kung associated din sila sa pagtaas ng ganitong problem na Alzheimer. No? Limited education level. Hindi ko alam kung bakit nilagay yun eh. Mababa daw pinag-aralan. Hindi ko talaga ma-decide kung bakit eh. Mababa pinag-aralan. Eh, ano ngayon kung mababa, baka wala na talagang pera magulang. Hindi na pag-aral. No? Siguro lang din, pag mababa yung aral doon iba, yung critical thinking niya, yung mga bawal na dapat, hindi niya masyadong pinapansin. Siguro yun lang na makikita. Bad hydration. Kasi siyempre, ang brain natin, kailangan hydrated. Kasi pag dehydrated kayo, ang unang mangyayari sa atin, pag ang brain affected at dehydrated kayo, sasakit ang ulo nyo. Kaya ibig sabihin, pag mainit ang panahon, sumasakit ang ulo mo, consider mo yan, baka dehydrated ka. Inom po tayo. Ha? So, no regular exercise, unhealthy ang diet, alam naman natin yan, less social activities. So, yun ang mga posible. Risk factor lang yan. Ibig sabihin, mas tataas ang possibility mo magka-Alzheimer. Hindi automatic magkakaroon. Ito naman, yung talagang posible, mas mataas ang porsyento na magkaroon na. Yung causes naman. Yung risk factor to risk factor, tapos dagdagan mo ng sanhi, lamang-lamang, posible talagang lumabas pag edad natin. Sabi kasi dito ni Dr. Walton, no, na-point out niya, yung small quantity ng aluminum na pupunto sa brain natin, naiipon. So malaking bagay ngayon, matrace natin, saan ba galing yan? Hindi maganda ang aluminum sa brain. Tandaan niyo mabuti. Pero, sabi nga natin, heavy metal siya, kaya lang pumupunta talaga siya sa brain. Sa pag-aaral niya ng hippocampus, cortex, and other brain regions vulnerable sa Alzheimer. Parang ganito eh. Pag ang isang tao may Alzheimer, usually, itong area na ito ang tinatamaan. Nagkakataon naman, pag ini-examine, yung lagi ang pinupuntahan ng aluminum. Eh, di ba kung naiintindihan mo yun, bilang negosyante, ano gagawin mo? Gagawa ko kaya ng problema, solusyon, bibigyan kita ngayon ng aluminum. Kasi alam ko pupunta ka, magkakaroon ng Alzheimer eh. Hindi gagawa ka ng gamot mo para sa simptomas mo, para mabita mo. Yun kasi naiisip ko eh. Alam kasi nila eh kung saan ka titirahin. Ang sabi din dito, tingnan nyo marami pa na lumalabas sa researches na nagko-connect between aluminum and Alzheimer. Alam nyo naman ang aluminum, nasaan ang aluminum? Yung mga coke in cans, aluminum lahat yan eh. Yung mga drinks natin gano'n, di ba? Yun kasi hindi pa naaaral yung kung may nagli-leach. Ibig sabihin, ano ba, soft drinks naman yan, o kung ano iniinuman naman ito. Potentially merong leak yan eh, kasi lalo na kung may acid content. Eh, ang soft drinks naman, may phosphoric acid talaga yan. Pwede nagre-react, pwede nagli-leak pa unti-unti. O hindi mo mararamdaman sa umpisa kasi paunti-unti na. Eh kung nakakarami ka, yun ang problema. Kaya mas safe pa rin kasi kung iinom kayo gano'n, alam naman natin masama. Kaya lang iba hindi makapigil. Hanggat maaari saan? Yung sa bote na. Kasi nung araw, di ba bote naman lahat yan eh, nababasa? Ngayon na lang naman nabago eh. Kaya nung araw, pansinin nyo rin, bihira ang may dementia at Alzheimer. Isang factor yun eh, kung iisipin natin. Yung pagkain at tubig natin, nakahaluan na kasi. No? Basically, container ng pagkain at saka na inumin natin po. No? Personal care products, yung mga ginagamit natin, check nyo, double check. Especially yung ating antiperspirant, yung mga deodorant nyo. Tingnan nyo, lahat yan may aluminum. Siguro mga 99% may aluminum yan. Meron na po lumalabas ngayon, walang aluminum, walang parabens. Mas maganda po yun, hanapin yung mga ganun. Ha? Ito pa yung muli. No? Bakit? Kasi even among us doctors, hindi namin alam na yung bakuna nyo may aluminum as adjuvant. Imagine niyo yung aluminum, hindi kailangan ng katawan nyo. Alam nila na posible pumunta sa brain nyo. Tapos ilalagay sa ituturok sa inyo. Eh kasi
pag kinakain po natin, di ba, nakakain ka ng something na may aluminum, ang bituka, hindi lahat na-absorb yun. Ibig sabihin, may tumatapon pa rin, di ba? May itudumi ka eh. Pero once in-inject sa inyo, 100% absorb yun. Itinurok nga eh. Kaya nga minsan pag tinatanong ako, no, regarding halimbawa, Dok, okay pa sa inyong magpa-flu vaccine? Minsan napapaisip, binibigyan ko naman siya ng choices eh. Sabi ko, flu vaccine, para saan? Required to sa amin. Kung yan ang reason mo, wag na. Pero kung naniniwala ka po, proteksyonan ka, okay, you go ahead. Kasi ang point ko, sabi ko nga, flu vaccine. Magpapabakuna ka ng flu vaccine ngayon. No, ang tanong ko lang, ilang taon na ba ang flu vaccine na binibigay sa tao? Alam niyo po ba? 40 years na, mahigit. Sa 40 years na tamang bakuna, nawala bang trangkaso? Ganyan pa rin, di ba? So, masasabi mo effective? Hindi. Kasi hindi mo nawala eh. Di mo ba? Hindi effective. And yes, sabi ko nga, ang flu vaccine kasi is a coronavirus inactivated. Virus yan yung pinatay. Coronavirus. Alam niyo po, ang ugali ng coronavirus, mabilis mag-mutate. Parang si COVID, di ba? Kaya variant. Katapos sa variant, may variant. Ganon sila eh. Ugali na nila yon. So, hindi mo yan mauunahan ng bakuna. Ibig sabihin, yung bakunang ginawa nila na itinurok sa iyo ngayon ay good dyan sa coronavirus last year pa. Paano kung nag-mutate na? Pag tinamaan ka, trangkaso ka pa rin. Yun yan eh. Pero kung nakuha mo yung old variant, pwede ka protected. Kaya lang, karamihan nun, nag-mutate na nga. Kaya tinatamaan pa rin. Sabi ko, okay naman. Kung let's say, ang prinsipyo natin, binakunahan para hindi magkaroon ng serious, no, na pneumonia. Gawa ng trangkaso, yun naman usually, di ba? Kaya ang tanong ko, alam ba ng doktor nyo ang other ingredients? Kasi kung i-insist ng doktor nyo, hindi kailangan nyo yan eh. Tanungin nyo doktor nyo. Heart to heart talk. Dok, sige po, magpapaturo ako niya kung anong pako naman yan, pero bigyan niyo po ako ng 5 ingredients at ipaliwanag niyo sa akin ang benepisyo ng 5 yun. Tingnan niyo mukha ng doktor mabuti. Nakamangay. Bakit? Hindi namin alam yun. Just imagine, natuturo ka sa pasyente, hindi mo alam ang laman. Di ba? O sabi ka sa inyo bakit ang aluminum? Bakit may aluminum? Bakit po ang mercury ba okay sa tao? Hindi. Hindi. Bakit ang mercury? Bakit may mercury ang bakuna? O kaya na sabi ko, wala to. Wala nga kasi wala nakalagay na mercury. Ang nakalagay, thiomersol. That's a form of mercury. Hindi na isa naman yung doktor nyo. Kaya sabi ko, kung hindi sila makakapagbigay ng at least 5 at sasabihin kung para saan yung 5, kung masama o hindi, huwag na kayo magpapakuna. Ngayon, sasabihin niya lahat, okay naman pala, wala namang parang problema. Ang sasabihin pa, kahit may mercury daw, okay lang kasi mababa lang naman daw. Ano ba ang safety limit ng mercury sa katawan ng tao? Wala. Dapat wala. O di, kahit sabihin mo konting masama, ang tanong, ilang beses kang binakuna? Kaya ito mo ma-associate no? Kasi sabi dito, tingnan niyo po may isa pa problema. Yung mahilig dyan. Nagkakaroon din pala tayo, tumataas ang mental decline natin, 25%. Sa mga mahihilig, sa instant na ganyan. O sino pong hindi pa nakakakain yan? Patay tayo lahat dyan. Masarap daw kasi yan. Bawas-bawasan na lalo sa mga bata, kasi kasalanan ng magulang niya, tinatamad ka magluto, lalagyan mo na ng tubig, pakakain mo sa anak mo. Nakakaawa naman ng bata yun. Tapos nagtataka ka, Dok, ba't sakitin kaya ang anak ko ngayon? Di naman man ginagawa sa buhay nila. Eto pa, huwag kayong gagamit nito sa pagluluto. O di ba yung tawag, anong tawag yung bangos? Inihaw na bangos, di ba? Nirarap ka dito, tapos mas marunong. Kakapit lahat yun dun eh. Isa pa, huwag kayong nagamit ng lutuan na aluminum. Although alam mo parang pinagbawal na po yun bihira na. Nung araw kasi sa mga renderia, di ba, lalaking aluminum. Di ba? Check nyo rin po mamaya yung rice cooker nyo. Ang rice cooker dapat, yung inner, yung pinaglulutuan mo dapat stainless steel o steel. Karamihan, o lalo ng araw, aluminum yun.
Oh, dali ka doon. Sinain mo pa lang, sabit ka na. May aluminum ka na. So yung aluminum, saan ulit pupunta? Dito po sa taas. Sabi nga ni Professor Chris Exley, ito po ay professor ng Bio-Inorganic Chemistry. Ang liwanag na sinabi, no? Ano po sinabi niya? Basahin nga natin. Without aluminum in the brain. O, di simple. Alam mo na ngayon, edi huwag kang magpa-expose sa too much aluminum. Ang problema, hindi nga naalam ng iba saan ang gagaling ang aluminum. But at least alam mo na ngayon kahit paano. Tingnan nyo ha. Marami ho bang autistic na bata ngayon? Yes! Alam nyo ba kung gano'ng karami na? Sa ratio? Bigay ko sa inyo ha. Tingnan nyo mabuti to. Para maintindihan nyo, connecting the dots tayo. Mental exercise para maintindihan mo kung may assignment na kayo hindi. Okay lang? Yes! Titignan mo ngayon, kung may connection kaya o wala. Hindi ko sinasabing diretso may connection ha. Pero pansinin nyo, kayo mag-analyze. Anong palagay nyo? May connection? Wala. Pagdami ng autistic, pagdami ng bakuna, sabay ba? Naintindihan mo na ngayon bakit ang daming autistic na bata mo. Bakit po? Di ba sabi sa inyo, ang bakuna may aluminum. Tapos ito pa problema. Kasi ang bakuna ngayon, 5 plus 1, 6 plus 1. Di ba? Eh sino po dito ang nabuhay sa mundo na dalawa lang ang bakuna? Alos lang tayo eh. Kasi nung araw yun lang naman eh, BCG patatapos. Ang bata ngayon, may schedule. Minsan nga alam niyo po, pag pupunta ako sa klinik kasi katabi ko pedya, di na sila naubusan ng pasyente. Sabi mo, paano mo uubusan ng pasyente ang pediatrician? Pag may sakit ang bata, dadalhin mo. Tama? Pag walang sakit, dadalhin mo na naman. Well, baby. Tama ba ko doon? Bakit mo dadalhin? Tuturuan. Sipo, dinala mo nang walang sakit, pag-uwi, nilalag na. Ayun, dali. Tingnan niyo mabuti to. Noong araw, sa pulang bakuna, 1:10,000 ang naging autistic. Ngayon po, 74 vaccine bago gumraduate ang bata. Sa Amerika to Kaya sa atin siguro half niyan. Kaya natingin nyo, nung dumami ang bakuna, 1:36. Ibig sabihin, sa 36 na bata ngayon, isa autistic. Kaya may eskwelahan na eh. Ganun na sila karami. At kung i-analyze yun, na-analyze ko kasi ito eh. Minsan po kasi may mga pasyente ako, lilinisan ng tenga, bata, autistic. Bakit memorable sa akin? Mahirap silang linisan. Mahirap i-convince. Diba? Ipa-ugali, special eh. Diba? Tinatanong ko yung mga magulang. Kasi minsan dalawang magkasunod, tatlong magkasunod sa araw. Sabi ko, ma'am, yung manong pinanganak autistic na ganyan na yung palagay nyo. Hindi ito eh, normal yan. Kailan nyo napansin parang ganyan na siya? Bago daw or more or less 2 years. Palagay nyo sa 2 taon ng bata, ilan ang bakuna? Ang dami na, di ba? Alam nyo pag kinompute nyo, kasi meron tayong tinatawag na limit eh. Toxicity limit ng aluminum. Pag kinompute nyo yung 2 taon at kumpleto bakuna niyan, over the limit ka na para sa katawan ng bata. Over sa limit na yon sa isang adult na tulad natin, pero binigay nyo sa bata niyo. Tapos magtataka ka, autistic anak nyo. Nandun lang eh. Connecting the dots lang yan. Sasabihin, hindi. Ngayon po, hindi na pwede sabihin ng bakuna na hindi sila related kasi meron ng pag-aaral eh. Kung makukuha nyo yung pamphlet na gano'n, nakasulat na daw po doon na isa sa potential complication ng bakuna nyo is autism. Pero go ahead, decision nyo pa rin naman yan eh, kung babakunaan o hindi. Pero pinapakita ko nga, ang linaw-linaw eh, na sinabi ni Professor eh, pag walang aluminum sa brain, walang anxiety. So sa bata, yun ang concern eh. Kaya lang itong concern kasi natin bilang adults, tayo, tatanda. So saan pwede manggaling aluminum natin? Sabi mo, sa mga pagkain natin, mga container ng pagkain, pinagsasaingan nyo. Kaya lang dinadagdagan nga nila eh. Kaya ako sinisingit ito, kasi may isang pag-aaral na inaral ngayon, yung tubig ulan. Kasi ang ulan po kasi, supposed to be, pag akyat niyan, pure water na yon.
Tama? That's, evaporation eh. Maiiwan na talagang solid sa baba. So, pag angat niya, nag-condense yun, tubig yung puro. Tapos bababa siya, ulan. Dapat ang ulan, pure water. Sa pag-aaral, sobra-sobra pong taas ng level ng aluminum ng ulan ngayon. Sino naglagay? Ang Diyos? Ay, posible. Ginawa nga niya malinis eh. Yung nasa taas mo. Ang rainwater na yun, too much aluminum, too much barium. Puro heavy metals. Kaya hindi na po safe talaga maligo sa ulan ngayon eh. Nung araw nakakaligo pa tayo, wala nangyayari. Ngayon ang bata pag naligo, nagkakasakit. Misa kung ano tutubo sa balat. Gawa ng mga nakahalo na po kasi. Eto pa isa. No? Kasi dapat nang maintindihan, Alzheimer naman ito. Sino po sa inyo gumagamitan ng gamot sa cholesterol? Yung mga nagpapababa ng cholesterol. Kaya nga, take note. No? Kasi ang cholesterol ay natural na pinoproduce ng atay nyo. Kailangan nyo yan. It's an essential thing. Bakit? From cholesterol, gumagawa ang katawan mo ng vitamin D3. Gumagawa ang katawan mo ng bile acid para nakaka-absorb ka, hindi ka nagkakaroon ng too much problem with gallstone. Si cholesterol din ang gumagawa ng steroid hormone mo. Estrogen, progesterone, testosterone. So anong problema? Pag too much yung gamot mo at pilit mong pinapababa ang cholesterol mo, bababa ang conversion mo ng vitamin D3 kahit nagpapaaraw ka. Kasi it's about interaction. Sunlight, cholesterol sa ilalim ng balat nyo, gagawing vitamin D3 ng katawan mo yun. Which is importante po sa pag-improve ng immune system nyo. So, ibig sabihin, mas mababa ang vitamin D mo, mas sakitin ka. Diba? So, isang effect yun, pag pinapababa mo too much ang cholesterol mo. Pangalawa, bile acid. So, ibig sabihin, hindi ka nakaka-absorb ng mga vitamins pag kulang ka sa bile salts. Kulang ka sa absorption ng mga vitamin A, D, E, C. E, K. K pala. A, D, E, K. Bababa ang absorption nyo. Bakit? Kailangan mo bile acid doon para ma-absorb. Kailangan mo fats. Kasi pag wala ka niyan, kumain ka ng matataba, magtatay ka. Kaya ang problema ng mga tinatanggalan ng gallbladder pag ino-operahan. Hirap na silang kumain ng fatty. Bakit? Nagtatay sila. Bakit? Wala ka ng biso. And gagawin mo naman, papababae mo cholesterol mo, bababa rin. Eh di parang ganun din ang effect niyan sa katawan natin. Steroid hormone. Nagpapababa ng cholesterol, lalo't lalaki, matagal na kayong gumagamit, ano nangyayari? ED. Ano yung ED? Ayaw na lumaban sa gabi. Bababa yan eh. Ibig sabihin, bababa testosterone mo, wala ka ng gana. Even yung gagana na. Alam naman nila yun eh. Kaya nga sabi ko, yung famous, yung unang-unang gumawa ng pampababa ng cholesterol nyo, anong brand? Lipitor. Pamilyar sa Lipitor? Ang dami pinita na yan, malaki na. Sino gumawa ng Lipitor? Pfizer made it. Yung favorite company niya, Pfizer. Diba? Alam niyo bang alam na ni Pfizer na yung gamot nila, babababain ang testosterone na lalaki, magkakaroon ng ganun. Alam na nila yun before pa. Kaya nga may ginawa na sila ng gamot para sa'yo din eh. Ano yun? Viagra. Diba unang-unang gamot yun? Para doon? Sino gumawa ng Viagra? Pfizer made it. Di ba ang galing? Gagamutin ka kunyari sa isang problema, pero sasamputin ka sa pangalawang ibinigay na problema na side effect ng gamot mo. Kaya di ba kaya advocacy natin dito, hanggat makukuha kayo na natural muna kayo. Ha? Cell membrane. Ibig sabihin, hindi ka makakabuo ng bagong cells mo pag mababa cholesterol mo. Sablay. Kailangan yung cholesterol sa pagbuo ng cell membrane ng bagong cells mo. Tandaan natin mabuti. Kaya tignan mo yung low total cholesterol, nagre-resulta ko yung pagbababa. Kasi sabi mo, huwag kang matakot kung mataas. Mas may problema ang mababa eh. Hormonal imbalances, anxiety, nagpapanik attack, nagkaka-depression, suicide. Di ba dumadami nagsusuicide din ngayon? Heart failure, stroke, kidney disease, violent dementia, Alzheimer's, Parkinson's. Hindi pwede ka rin mag-Alzheimer. Kasi tanda mo, ang brain nyo is mostly cholesterol. Tama? Alam nyo yan eh. Tapos pabababae mo.
Eh siyempre, pag masisira yun, gagawa ng bago, wala kang masyadong gagamitin tamang cholesterol, hindi ka makakagawa ng bagong cells. Affected ang brain nyo dyan. At ang mahalaga, ang nakakatuwa dyan, alam nila yun, hindi nyo alam. Hindi at least alam na natin na yun. Ang problema kay Alzheimer kasi, no, pangit ang prognosis. Pag sinabi pangit ang prognosis, pag tinamaan ka, para ba sinabi goodbye, magbibilang ka na lang. Kasi sabi dito, ganun ba halimbawa, na-diagnose ka, may Alzheimer yan, edad mo 55 o 60, usually pag may edad eh. Yan ang natatagal ng buhay mo. 4 to 8 years. Pwede pa rin naman kung 8 years. Kung kaya sipin mo yun, nung nagbibilang ka na. Diba? Halos ganyan. Pero meron naman daw po nakakaligtas hanggang 20 pa rin. Additional 20 years. Sabi ko siguro, more or less, yung mga na umaabot ng 20 years extension sa buhay, may something na ginagamit yun na natural na supplements, no? So, mag-Vitaplus na po tayo, ha? Brain ang problema. Ba't namamatay? Ito kayo namamatay hindi sa brain mismo. Karamihan sa kanila, nagkaka-pneumonia. No? Kasi siyempre, iba na eh. Kumbaga, may upo na, hindi naman magsasalita, hindi alam ang gagawin. Diba? Malnutrition. Kasi minsan, hindi talaga kumakain ng tama kung ano yung kinakain. Minsan, hindi mapagkain, nakakain. So, doon sila nagkakaproblema basically. Infection pa rin ang pumapatay sa kanila karamihan. So, treatment, sabi na natin, no cure for Alzheimer's disease. Walang gamot, even ang modern medicine. Ang gamot nila, pang-alleviate lang ng simptomas para lang mabawasan, di ba, depression. Kasi usually, pag ikaw, kahit konti nga lang yung lagi ka nakakalimot, di ba nakakainis? Ano nga bang pangalan nito? Ano ba? Sino nga ba ito? O doon pala, mainis ka. Okay mga client, kilala niyo ba yung mga townness nyo? Sino nga ba ito? Okay, tayo may Alzheimer na si apply. Ito kasi usually mga gamot nila na aprobado ng FDA. Pero sabi nga sa inyo, pang simptomas lang ito. Hindi yan para pagalingin ang Alzheimer nyo. Ha? Ito pa isa, ito yung bago, hindi kasi sila, nagtuturok sila ng anti-amyloid. Kasi ang problema sa Alzheimer, ito yung protina, yung kanina yung parang bulbol. Abnormal na protina, kumakabit sa ano mo, yun yung sumasakal sa cells. Ito kasi anti-amyloid injection, parang ito yung pinuputo niya para hindi siya magka-catch doon. Ang problema, effective lang daw mag-early stages. Pag late na, wala na rin silbi. Siguro dahil sa dami na ng amyloid mo sa brain, di ba? Tapos, hindi pa siya free sa toxic side effects. Baka mamaya, doon ka pa namatay, hindi sa Alzheimer mo, ano? Sa toxic side effect. Yun ang problema dito. Kaya ito, hindi masyado pang binibigay sa tao. O, paano daw natin mabawasan ang risk? Ibig sabihin, ito para sa lahat ng wala pa. Ha? Stay mentally active. Kaya maganda pagka yung dealer, sama kayo nasama sa mga trainings. Kasama po yun. Di ba kasaan ang utak yun? Kasi kailangan eh. Pero halimbawa po, medyo may edad na, di ba kaya mga may edad mahilig sa board game na papansin nyo? Checker game, mag-chess siya mamaya kung hindi mo talaga physical active. Mahilig mag-crossword. Yung mga puzzle, di ba? Ganun sila eh. Pero kailangan natin yung na-switch. Parang naalala ko po si Senator Enrile. Di ba? May edad na yun eh. Tingnan mo, ang sharp pa rin ang utak niya, di ba? Ang favorite naman niya, ano ba yung game? Yung Candy Crush ba yun? Lagi siya naglalaro nun, kahit nasa silid nung araw, kahit meron siya tanong. Nauhuli nga siya naglalaro nun eh. Parang nakakatawa. Kaya lang, part kasi yun eh. Alam niya, naiintindihan niya ang proseso para ma-prevent na huwag siya magkaroon ng Alzheimer. Ano pa isa? Get physically active. Kailangan mag-exercise. Kasi once you exercise, napapansin nyo, mag-i-improve kasi ang blood circulation natin. Especially sa brain. Kasi nare-refresh siya eh. Kahit siguro mga brisk walking lang, jogging, gano'n na. Huwag naman yung mga lifting na ng weights. Kasi pag may edad na, hindi na pwede yan. Hindi natin kaya po, ano. Mga ano lang, swimming, yung light exercises po. Stay socially active. Sabi ko, isa yun dito eh. Kaya maganda itong socialization, mga team building natin, mga seminar, di ba? Kahit pa paano, nalilibang eh. Kaya siguro dumadami rin ng senior na leader ngayon eh. Tama ba? Hindi daw yun. Hindi daw yun ang reason.
naman yung mga yun 20 years ago eh. Siyempre 40 ka, sumali. Kung 20 years na company, di 60 ka na. Congratulations sa mga loyal. Ha? Yan nga, yung mga tree planting activities, kung ano man sa community, pwede kayong magsasalita. Ha? Libangin ang sarili, basically, yun naman yun eh. Dinilibang mo para ang brain mo gumagana. Di ba? So, eat healthy. Kailangan talaga yun. Alam naman natin yan, kahit anong sakit. No? Bottom line yan, dapat pagkain mo tama. Ano ba yung pinakapagkain o diet na perfect para makaiwas sa Alzheimer? Ito po yun. Alam niyo anong tawag dito? Saan niyo nakikita usually yung mga ganito pag kinakain? Vita Plus. Hindi po pagkain ng muna tayo. Mamaya yan. Ayun, narinig ko, Mediterranean diet. Yan ang isa sa best diet for dementia and Alzheimer. Ha? So ito kasi basic, alam nyo, kaya maganda Mediterranean diet, kaya isipin nyo, yan ang kinakain ni Jesus Christ. Tama ba? Hindi? Oo, yan yun eh. Diba? Middle Eastern diet sila. Mayaman sa oil, especially olive oil, butter, ganun sila. Tapos maisda sila, ang karne nila usually ano, di ba, goat, yung mga ganon, di ba? Tapos gulay, prutas. Lagi silang ganyan. Mayaman sa cheese, ganun po. Kung may wine, kung may iinumin man, paunti-unti lang ang wine ha, hindi marami ha. Hindi yung paglalasing ay natupag, hindi pag-inom na. Pwede daw ang wine eh. Supplements, punta tayo sa supplements. Supplements para sa may Alzheimer ha. Kung meron na talaga, ito kasi lumalabas sa pag-aaral eh. Para daw mabawasan yung amyloid plaque. Yun ang problema eh, sa brain eh. Vitamin D and omega-3. Saan ba usually nakukuha ang omega-3? Ha? Sa fish. Fish oil. Yan eh, omega-3. Isa rin po yung ano nga ba yung seed na hindi chia seed eh. Flaxseed, tama si ma'am. Sino sabi flaxseed? Gumagamit ka nun? Mayaman din po yun sa omega-3. Ha? So, huwag kayong gagamit ng vegetable oils. Kasi baliktad eh. Sila po is omega-6 and 9, which is inflammatory sa katawan. No? Ibig sabihin, mas masama yun. 3 ang pinaka-importante kasi pagdating sa mga omega fatty acids. No? Yung vitamin D naman, nasa sa inyo po yun. Kung hindi ka mahilig magpa-araw, magte-take ka talaga ng supplement. Kaya lang ang vitamin D works better with vitamin K2 and magnesium. Dapat lagi mo kasama. Kasi kung kulang yung isa, hindi rin sila aandat perfectly. Dapat may K2 rin eh. No? So basically, kung ayaw mo naman ng gano'n, naiinom pa, gastos ka, magbilad ka na lang sa araw. Pwede po yun, ha? Kung lagi na arawan, okay lang. Pag nagbibilad kayo, huwag na kayo magsandak. Hindi kayo makaka-convert. Bakit? Nakasanda ka nga eh. Kailangan mo pumasok yung UV doon sa balat mo para mag-convert ka ng vitamin D3. Best time, ano po? Best time palagay mo para mag-produce? 6 to 9, hindi po. 11 to 1. Isipin nyo, mali pa pala alam nyo. Ano? Yung 6 to 8, to boost your immune system. To boost your immune system. Yung direct sunlight, optimum production ng D3. Pero tingnan nyo, sinabi sa inyo, masama daw yun. Kasi alam nila, pag ginagawa nyo, hindi kayo magkakasakit. Kaya minsan kung anong sinasabi ng mainstream, huwag kayong maniwala. Kasi gusto nila lagi yung may sakit eh. Di mo ba? Hindi mo naman kailangan kasi sabi niya, ito naman, ang init naman, masakit sa balat. Yun na nga yun eh, hindi mo kailangan matagal. 10 minutes, 15 minutes is okay. Kaya siyempre, nagpilat ka, short term lang, tapos naka-long sleeves ka pa, yan, mabubuha ng araw mo. Diba? Banas lang sa katawan na makukuha niyo doon. Dapat talaga, mas marami expose. Di ba ba? So, ang kagandahan kasi doon, free na yun eh. Bilad ka lang ng oras, pwede na yun. Yun kasi yung maximum na ma-convert yung cholesterol nyo sa vitamin D3. Ha? So, mahalaga yun na magpa-araw sa umaga, magpa-araw sa tanghali, kaysa saglit lang. Paano mo rin masabi na tama na yung duration? Halimbawa, hindi mo na timing na, ilang oras ka na ba doon? Kasi iba talaga kinukuha, 15 minutes daw sabi nito. Hindi mo kailangan strictly 15 minutes. Ang magsasabi, kung okay na o sobra na, yung balat mo. Pag masakit na, tago na. May sensor ka nga eh, ayaw mong gamitin. Pero tingnan mo, nagpahid ka ng lotion.
yung senso mo off. Naka-off yun. Kaya minsan nakakapilat ka kahit sa oras eh. Kaya doon ka nagkakaroon ng problema. Too much ultraviolet radiation. Diba? Hindi mo kailangan ng too much. Konti lang, ha? O, naintindihan nyo na yun. Si aluminum is classified as heavy metal. Aluminum, barium, mercury, lead, cadmium, etc. Madalas doon expose yung mga nagtatrabaho sa semiconductors, electronic companies. So kung kayo po dati nagtatrabaho doon o hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin, kailangan nyo ito. Kasi ang problema, example, aluminum, pumasok sa katawan mo, na-absorb mo, pumupunta sa brain mo eh. So ibig sabihin, hindi mo mailalabas na yun. So ito yung possible na pwede natin silang kunin doon at ilabas ng katawan mo. Kombinasyon ng dalawa, cilantro at chlorella. Sino hindi kumakain ng cilantro? Alam niyo cilantro? Kinchay. Pwede rin po ang celery. Pwede rin ang wansoy. Magkakamag-anak yan. Ha? Importante yan, lalo na may anak kayong autistic. Kasi pwede pa, baka pasakali, pwede pang habulin eh. Kung iisipin natin, baka kaya nga nag-autistic ang bata ko dahil sa bakuna na sobrahan. Ibig sabihin, aluminum, o consider natin. Anong gawin mo? I-detox mo para mabawasan ang aluminum konti, pakainin mo ng ganito. Hindi yan kakain ng ganyan, dikdikin mo talaga. Yun ang ina-advise ko sa mga pasyente ko, sa magulang, pag ang bata na autistic. Pakainin nyo regularly ng cilantro, celery, o yung wansoy. Halimbawa, kumakain naman niya ng scrambled egg, di ba? Kung tagtag maliliit yan, pwede sama, hindi na nila nalalasan nyo. Unti-unti i-introduce nyo. Ito naman, marami na bibili nito eh. Yung chlorella. No? Usually naman, pag greens, meron yan. O di tagdagan yung malunggay, meron yan. Sigurado yun. Ito pa isa. Halimbawa, pang-adult na ito pang-adult. Isang magandang pangontra sa aluminum sa brain at pang-improve ng memory is Bacopa. Wala sa atin yan, yung problema. Alam mo, ang Bacopa, isa na sa India yata yan eh. No? Kaya mayroong isang brand ng Memo Plus, yung gamot. Sino nakakarinig ng Memo Plus? May Bacopa po yun. Ito yung prinsipyo nila kung bakit ginagamit ang Bacopa na memory enhancer. Kasi tonic siya eh. Tapos maganda siya, di ba? Counteract aluminum associated neurologic disorder. So isa sa pangontra natin, ha? Okay na, napicture na? Ito pa isa. Swerte ang mahilig sa kape. O sino dito mahilig magkape? Halos na. Di panalo ka. Kaya lang ito moderate coffee consumption. Ang sabi dito. Ano yun? 2.5 to 5 cups per day. Okay lang pala. Isang 145 pwede na di ba? Lima na yun Kung tutuusin natin. Midlife associated to lower risk of Alzheimer's disease. Kaya mahilig magkape, bihira nagkaka-Alzheimer dyan. Hindi pa nalo tayo, bakit? Ilang klase ang kape natin? Madami. O sino makakasagot eksakto? Ilan lahat ang kape natin? Bibigyan ko na isang box ng green coffee. 60. Hindi ko rin alam, ilan dito. Ganun lang lagi sagot, marami. Pero never ko mabili lang. Kasi nadagdagan na naman tayo ng apat yata 16 sa'yo, apply mo na. 12 doon. Tingnan natin kung sino natama sa'yo. Bibigyan ko ng kalahati. Ay, isang box ng green coffee, Tandaan niyo yun, Kung tumama, Eto, medyo controversial. Pero meron talagang promise. Kaya lang, ang problema, bawal sa Pilipinas. Yung CBD oil, cannabinol. Saan ba galing po ito? Yung tama sa marijuana. Yan yung medical use. Isang medical use ng marijuana. Isang pagkakataon na kung bakit kailangan talagang pumasa sa batas. Importante ang oils. Hindi naman hihit-hitin yan Extracted na yan. Medical marijuana use. Kasi meron talaga siya medical benefit. Na minsan kitang-kita mo talaga actually ang bilis Kasi bakit nag-work sa atin? Ang tao po, meron tayo tinatawag ng cannabinoid
cannabinoids eh, receptor, endocannabinoid receptor. Sa katawan natin, especially sa brain natin. Saan ba yun? Eh, parang dito eh. So, nagtataka iba, bakit daw ang tao adapted na mayroon nun? Ibig sabihin, kaya ka may receptor, tinatanggap mo dati yun eh. Na-adjust ang sistema natin. Kasi alam nyo nung araw, yung mga alagang hayop, baka man yan, kambing, pinapakain nila talaga ng marijuana. Tingnan nyo, sino dito nakapunta ng Thailand? Kung kayo po kumakain doon, minsan, illegal doon eh. Nilalagay sa ano yung pagkain nila. Kinakain nila ng sariwa yun eh. Yung daon ng marijuana. O kaya lang, problema, mamaya may tawanan na ng tawanan. Laughing trip eh. Kasi may medical benefits eh. So pinapakain nyo sa aso, sa kambing, sa baka. Siyempre, pagkakainin mo sila, iinin mo yung gatas, may traces ng cannabinoids yun. Ibig sabihin, sa history ng tao, evolution natin, kasama na natin silang kinakain. Diba? Kaya nang adapt ng katawan natin, may receptor na tayo doon. Tanggap ng katawan niya. Kaya lang, kung gagawin yung bisyo, yun ang problema. High ka talaga. Diba? Itong cannabinoid o CBD oil, hindi po nakaka-high ito. Ang nakaka-high yung isa, yung THC, tetrahydrocannabinol. Pero ang problema, yung THC na nakaka-high, yun po ang mas panlaban sa cancer. Ito kasi more on sa Alzheimer, yung isa pang cancer. Okay na maging high, basta mo wala mong cancer, ano? Parang ganun yun siguro. Kaya ayaw nila maligal ng marijuana eh. Bakit? Ihina ang negosyo ng shabu. Napansin niyo ba? Pag nahulihan kayo ng marijuana, mas mataas ang penalty kaysa mahulihan kayo ng shabu. Totoo. Nagulat nga ako pag ganun eh. Kasi sa isip ko, mas masama ang shabu. Nakakasira ng utak. Ang marijuana hindi. Masobrahan ka tulog. Ang shabu masobrahan. Diba? Gising niya, mananaksak na yan. Sira na ulo niya. Diba ganun eh? Pero itong pinapapuran pa rin nila. Eh siguro eh, nasa taas na nakikinabang ganun. Mas mahina kasi ang kita sa marijuana, mura yun eh. Ang shabu kasi libo-libo talaga eh, diba? Kaya lang, yun ang imperfection ng system eh. Kaya hindi po nawawala talaga ang droga. Bakit? Malaki kasi ang kita eh. Imposible hindi alam sa taas. Eh sila naman nag-monitor yan. Diba? Mahuli, yung nahuli, ibebenta ulit. Bakit? Uy, sayang naman, pera ito. Hanap ka na lang ng mga pusit, pabenta natin. Wala na nangyari. Brain gain foods. O ito yung mga pagkain. Nauunahin natin, kung gusto natin talaga, healthy ang brain cells natin. Chia seeds, blueberry, yun, tama. Chia seeds pala kasama rin sa may omega-3. Hindi lang flaxseed. Blueberries, mayaman sa antioxidant. Kasi para yung mga nakakasirang free radicals na pumupunta sa brain, nakokontra niya. Avocado, o di ba season ng avocado ngayon? Kaya na tayo nun. Kasi kailangan natin doon yung fat niya eh. No? Nagko-contribute sa healthy blood flow sa brain. Hindi po totoo na may cholesterol ang avocado. Kung hanggang ngayon naniniwala ka pa rin ganun, naiwan ka na ng panahon. Ha? Wala pong kolesterol ang anumang galing sa halaman. Tandaan niyong mabuti. No? Tomatoes, broccoli, nuts, and seeds. Kailangan ng brain ng mga nuts eh. Pero halimbawa, sa dami-dami ng nuts, kasi vitamin E ang kailangan eh sa nuts eh, ng brain nyo. Sa dami-dami ng nuts, ano yung number 1 na pinakamaganda sa brain? Hula. Mani? Okay. Kasi yun na, pagpapatalino ito eh. Pero actually hindi mani eh. Ito po. Wala na. Ayan, tandaan niya, walnut, maganda. Mayaman sa omega-3. Oh, maganda rin sa brain. Hindi niyo ba napansin, yung itsura niya parang Alzheimer's na brain? O yun, sabi na nila, ganyan ang creator natin. Ganyan ang lumikha sa atin. Nagbibigay na siya ng clue. Yes, power! Kaya kung mukhang utak yan, kasi nga, maganda sa brain mo yan. Ha? Kaya tingnan yung tomato, pag hiniwa nyo sa gitna na tama, heart shape, tama? O di ba maganda ang tomato sa heart? Kaya nga di ba, sa Vita Heart natin, lycopene from tomato at saka CoQ10 ang ginamit po natin. O ito pa isa, huwag nyo kakalimutan ito, lalo sa matatanda. Alin nakakatuwa minsan, kasi yung isang kapitbahay namin, na may edad na, siguro 80 plus na siya eh. So,
Dalawang anak niya, doktor. Pareho kakilala ko. Di na ko pa kayo siya eh. Yung tatay nila matanda na, so meron na talaga Alzheimer. Siyempre nakakalimot na, di ba? Pero alam niyo, ang galing, hindi nakakalimot tumugtog ng piano. Sipin mo yun, di ba? Napakahirap yung tumugtog ng piano. Eh, paano kung nag-Alzheimer? Hindi yung nakakalimutan. Ibig sabihin, makalimutan na yung pangalan ng anak niya, pero yung piano piece, tumutugtog parati. Kasi ang kagandahan sa brain, lahat ng, ang gandahan sa music, lahat ng part ng brain nyo na i-stimulate. Ganun ka powerful ang music. Kaya importante sa tao talaga ang music eh. Diba? Kaya ako hindi ako makalarga ng umaga hanggat wala akong morning music na tinatawag eh. Minsan, utusan ko pa yung anak mo. Play ko na. Morning music. Alam na niyo kung ano yung tatype niya. Bago kami matulog, ganun din. Relaxing music, ganun kami talaga. Huwag nating baliwalain ang power ng music. Kasi frequency is healing. Ang music po, ganun, ha? Kaya nag-aano yung brain natin, lalo na yung mga classical music, pag pinapakinggan nyo, talaga, pag tinetes ang brain ng nakikinig ng classical music, yung nagla-light up, ibig sabihin yung nag-stimulate eh. Halos lahat talaga nagagano. Aktibo talaga mga brain cells mo. Ibig sabihin, parang brain exercise po ang music. Ha? Huwag lang yung music na nakakairita. Alam niyo naman na yun eh. Ha? Music daw, kapitbahay mo, kanta ng kanta, music daw. Eh kung sintonado. Ibig sabihin, sala sa frequency yun. Lalo magdugo utak nyo, ano? Ito pa, last na lang ito, ha? Kaya minsan ina-advocate sa atin, kain ng prutas. Lalo may season, di ba? Tag-init, inom daw ng tubig. Hindi po masamang uminom ng tubig. Kaya lang may danger ang distilled water. Tandaan nyo, ha? Huwag na huwag kayo inom ng distilled water na puro distilled water. Kaya kayong patayin yan. Uminom ka ng mga 2 liters niyan, less than 1 minute, patay ka sigurado. Hindi ka decide uminom ng tubig nang walang electrolytes. Nang walang salt. So kung distilled water yan, lagyan mo man lang ng konti. Lalo na kung may activity kayo, diba? Nagbabike kayo, nagja-jogging kayo, may physical activity kayo, nag-sports ka, pinawisan ka ng todo. Tapos iinom ka po, distilled water. Lagyan mo ng asin bago mong inumin. Kaya nga na-invento yung isa, di ba? Yung mga, ang Japanese gumawa yan eh, Pocari Sweat. So basically, Pocari Sweat is parang equivalent ng pawis nyo eh. Kaya pag inom mo nun, perfectly napapalitan yung lumabas sa yung alat. Kasi ang sweat natin, maalat eh. Ibig sabihin, naglalabas ka. Tapos hindi mo papalitan, nilalagay yung distilled water. Papagsak potassium yun, ang ospital ang bagsak mo. Kaya di ba minsan iba, na ospital ba kayo? Bumagsak daw ang potassium. Kasi distilled water nyo yun. Yun ang problema natin doon. Pero ang best pa rin daw kasi sa all water, kasi ang alam na natin, di ba? Water is vapor, yung tubig talaga na liquid, tsaka yung solid na ice. Meron tinatawag na fourth phase ng tubig. Ang fourth phase ng tubig, ito yung the best para sa katawan nyo. Nakukuha lang yan, usually, sa mga fruits. Kumain ka ng watermelon, di ba? Kumain ka na yung mga, alam mo naman mayaman sa fruit juices, di ba? Kasi bakit? Yun talaga kailangan ng cells nyo. Kaysa iinom kayo ng tubig lang, i-convert pa kasi ng katawan mo yun sa fourth phase, H3O2, hindi H2O. Hindi, H3O2 tama nga, hindi yung H2O. H2O is yung regular water natin. Pero ang the best para pumasok sa cells nyo is H3O2, yung fourth phase. Na nakukuha natin madalas sa pagkain natin ng halimbawa, citrus, diba? Watermelon, o melon, yung mga alam yung juicy na fruit, yun ang the best. Kailangan yung pamisa-minsan. Hindi ko lang po alam kung approximate ng product natin. Di ba kasi ang product natin is from melon, dehydrated. Ilalagay mo sa tubig, kung bumabalik siya sa H3, posible. No, posible kasi nga, dehydrated form, dadagdagan mo lang naman ang nawala, magpo-convert ulit siya sa H3. Kaya minsan, di ba, pag inom nyo, mas refreshing eh. Pag may dalandan ka, pag may melon ka. Ano po? Best foods for preventing dementia, yun nga, number 1 natin, colorful fruits and vegetables. Usually, ano daw yan? Ano yung mga makukulay? Ayun, yung orange, carrots, squash, sweet potato, bell pepper. Yung bell pepper, talaga makulay yan.
May pula, may orange, may verde pa eh. Diba? So kung mahilig kayo nun, good yun. Tomatoes, papaya, apricot, spinach, kale. Yung mga greens, pwede rin po. Sa berries naman, yung blueberries, blackberries, raspberries. Okay yan, sabihin po natin. Diba? Dito mayaman sa berries. Parang ito nga, pag binanggit mo to, nandito, eh lahat halos nandito na eh. Kaya 22 fruits and veggies yan, di ba? Kaya nga sabi natin madalas, pag Alzheimer, anong binibigay? Mangustin eh. Eh, paano kung ayaw ng mangustin? Paano out of stock ang mangustin? Iiyak na lang tayo. Ay, wala po, kawawa naman. Hindi po, pwede rin ito, oh. Masabi nga itong berries eh. Diba? Pwede rin ito. Parang ba, eh, minsan ito, natapos din ito eh. Bakit? Eh, kasi naging mabili na eh. Nung araw, di ba, pinapansin kaya lagi available eh. Diba? Actually, lastly, pwede rin ito. Gawa ng fruits na yun, yung medley natin, pwede rin yun. Basta wala itong dalawa, yun, punta to. Ang agad ikutin mo yung tatlo. Di ba? Kasi bakit? Pag puro naman ito nakakasawa. Saka sabi niya, eh, Dok, mahal to. Eh, di ito, libre mo. Eh, sige mo. Pwede yan, gamitin natin ang gamitin. No? Sayang eh, ang gaganda ng products po natin sa totoo lang. Ha? Hindi lang para sa isang sakit eh. Actually, dinidiscuss natin ito tungkol sa Alzheimer, pero kahit anong sakit pwede yan. As long as meron kang ano, di ba? Ito benefit kasi ng tropical fruit natin. Mayaman sa vitamins. Eh, kailangan ng lahat ng sakit, kailangan mabigyan mo niyan. Antioxidant, meron kang source ng vitamin C, maganda immune system mo, may good fiber source ka. Ang fiber, hindi nyo naman talaga na-absorb, di ba? Para saan ba ang fiber? Palagay nyo? Pang-dumi daw, para gumanda ang dumi. Isa po yun, pero actually, hindi 100% na yun ang nasagot eh. Ang fiber kasi, indigestible kung sa'yo. Hindi mo ma-absorb yun eh. Kaya nga wala siyang calories eh. Ang nakakagamit niyan, yung good microbes sa tiyan nyo. Yan ang kinakain nila. Gusto din nila ang fiber. So, ibig sabihin, kung ang dominante sa tiyan mo ay good microbes, edi okay ka. Yun ang silbi ng fiber. Ha? Kasi pag balance ng microbes mo, mas lamang ang bad, eh, talaga hindi ka makakatuloy. Pag lamang ang good, di ba? Bakit? Binibigyan mo ng tamang fibers, di ba? Mautot ka naman. Yun ang problema. Pero pansin niyo ba? Oh, aminin natin mga diners, ututin naman talaga tayo. Dati hindi ka ganyan, di ba? Ang tama pa si Medme, parang ganun. Pero walang amoy. Kasi malinis ang bituko natin. Mas lamang na ang good microbes mo kasi. Para tingnan niyo ang baka talaga ang pinaka-ututing animal sa buong mundo. Nakatabi naman kayo sa baka, na umutot yung baho naman, utot ng baka. Wala, di ba? Walang amoy. Totoo yan eh. Bakit? Anong kinakain ba nila? Damo. This is basically fiber. Tapos may mikrobyo sila na nakakain kasama ng damo. Pinapadami muna nila yung mikrobyo eh, kasi hindi man talaga kaya ang fiber lang. Saan kumukuha ng protein na yan? Doon sa mikrobyo na pinaparami nila, doon sa tamang nguyan nila. Kasi ini-store muna nila yun eh, hindi mo diretso nguyan, diretso yun. Nilalagay muna nila sa pouch yun para dumami ang mikrobyo. Yung mikrobyo ang nagsisilbing source nila ng proteina. Kaya nakakalaki sila ng ganun. Di ba isipin mo, bakit ganun? Damo lang kinakain, nalalaki ng katawan. May proteina po yun in the form of microorganism. Ha? So basically, sabi mo, lahat ng sakit naman, okay yun eh, tatlo. Bakit? Ang importante sa sakit natin, itong 5 power herbs pa rin na nasa First Vita Plus. So sa mga leaders po namin, na bago, okay yung guest namin, no? Any product namin po, basta taglay 5 power herbs, kahit anong sakit, obra yan. Huwag nang tanong ng tanong, Dok, ano pa maganda sa ganitong sakit? Paulit-ulit sinasabi ko, ang kagandahan ng produkto natin ay nasa combination ng 5 power herbs at saka prutas. Kasi para natali ng utak na iba eh, sa prutas. Hindi sa prutas, combination. Ha? Eh malunggay pa lang ilang sakit? Alam na alam nyo eh, ba't pa nagtanong sa akin kung pwede? Magsulat ka 300 na sakit. Kaya nyo? Ako nga, hindi ko kaya eh. Ibig sabihin, most likely ang kausap ko kung anumang sakit niya, malunggay pa lang, buwan na yan. Eh, dinagdagan pa ng dahon ng sili. Maganda sa blood circulation. O ito pa, ibiling ko ulit po. Guest man kayo na nandito, okay, dealer. Ini-emphasize ko po ito ngayon. Bakit? Nagtataglagas ang Pilipinas. Napansin niyo ba? So
Pansin niyo sa FB, mag-detox kayo. Seriously, kung nakatanggap kayo ng mRNA vaccine. Ano po ang mRNA vaccine? Pfizer, Moderna, Astra, Johnson & Johnson. Si Astra umami na ngayon. No, nag-withdraw na talaga sila. Inamin nila, ang produkto nila nakakakos ng blood clot. Hindi may stroke ka doon. Hindi po kailangan immediately pagkaturo. Kahit 5 years from turo, pwede pa rin lumabas. May masaklat. Okay, sa hintayin mo may stroke kayo, di ba? Mag-serious detox na kayo. Ha? Bakit? Kasi among dealers, marami na po ako napapansin. Sakitin na rin ngayon. Hindi naman kayo ganyan natin. O seryoso, bakit? Uminom ng Vita Plus. Huwag puro benta. Inom din. Kasi napansin ko, bihira naman talaga sa atin nadadali. Bakit? Kasi na, bonus sa atin to eh. Actually, nandito to sa Vita Plus. Kasi sa labas, sabi mo sa'yo, tanglagas ang Pilipinas sa'yo. Lalo kung may kakilala kayong mga taga-DepEd, DepEd ang napuruhang isa. Daming teachers na kung namatay. Sa totoo lang. No? So, uray is maganda, expectorant, pampalabas ng plema, pagdudugo, ilong man yan, gilagid, nagpapasa-pasa, maganda po yun. Ha? Yung ating saluyot, ang saluyot kasi natural colon cleanser, tapos toxin remover. Tapos ano siya tawag namin doon binabalansin niya yung stress level ng katawan mo. Metabolic stress, nutritional stress. Ha? Yung last natin, tapos ng kamote, the best naman talaga kung anemic tayo. So yung combination niya, lahat ng good things about yung isa-isa, pinagsama-sama. Nilagyan ka ng prutas, ang kagandaan, syempre, hindi ka nang mamamalengke, hindi mo na iluluto, hindi mo nang umuyain, hindi ka magpapaitan, iinumin mo na lang na masarap yan. Bakit? Nilagyan ng prutas. So yan po si First Vita Plus yung istorya. Kung bakit nagtataka iba eh. Bakit gano'n? Uminom na ako dito, gumanda pakiramdam ko. Hindi ito simpleng juice. Sa totoo lang mga guests. Nang malalim ng Vita Plus, inaral ko talagang mabuti ito for several years. Ha? Kaya kung ako sa inyo, hindi pa kayo nakakatry, itry nyo na. No, mamaya na. Power pack na. Ito kasi ang malupit kasi sa senaryo doon sa topic natin Alzheimer eh. Yung realidad kasi ng Alzheimer, wala nang pagdalawa. Kaya sabi niya, the reality of this disease is that no remission, there's no stopping it, there's no slowing it down, there's no cure, there's no survival. Parang yung rabies pala, no? Kung tumama. Mas mabilis nga lang po ang rabies. At mas brutal ang rabies. Pero ang Alzheimer, wala nakakalusot din. Kaya sa akin po, para sa akin po talaga, importante talaga ito. Prevention is better than cure. So alam nyo na ha, mga iiwasan, kakainin, gagawin. No? At yan lang po. Thank you very much. Tapos na po.